oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. And rest my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the night. I will be still, knowing you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. When you are king over the flood, I will be still, know you are find rest my soul in Christ alone. Yeah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, the God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king over the land. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, say I will soar with you above the storm. Father, you are king over every sound. I will be still, know you are God.
Napakaganda pong awit, still. Sinasabi sa atin na kahit po ang baha ay tumaas ng tumaas at ang mga bagyo po ay patuloy na manalasa sa ating kalagitnaan. Ang ating pong Diyos Ama ay patuloy na nangahawakan sa ating mga buhay. Siya po ang hari at may kapangyarihan upang tayo ilagtas sa anumang trahedya ng buhay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Robert Cosare ng International Evangelical Church of Alabang, your assimilation and membership pastor. Kasama ko po ang ating kapatid na Jojo Mahinan para sa FSL interpretation. Welcome po sa ating PIP. Nagsimula po tayo sa napakagandang awit na yan, pag-awit na nagsisiguro ng kabutihan ng Panginoon sa kalagitnaan ng trahedya. Dahil pong ating episode ngayon ng PIP or Partisan Prayer ay ating pong iniaalay sa mga pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo sa mga nakaraang araw, particular po dyan sa Bicol at sa Cagayan at maging sa Marikina. Kaya po ang tema ng ating pong gawain ngayon ay bukod po sa panalangin sa pandemya, mananalangin din po tayo patungkol sa pagbangon at relief operation para po sa ating mga nasalanta ng bagyo. Kasama ko po ang aking may bahay, si Dong, si Joshua at si Maru, na bumabati rin sa inyo at kasamang nanalangin para sa paghahon natin sa trahedya na ating pong naranasan. So binabati po natin ang ating mga kapatiran mula sa iba't ibang lugar sa Muntinlupa po, poblasyon proper at housing sa Putatan, Bayanan, Kupang, Sukat at Ayala, Alabang. Ang mga kapatid po natin sa Las Piñas, sa TS Cruz, Pilar, Moonwalk, BF Resort, Pamplona at Talon. Sa mga kapatid po natin sa Cavite, nandyan po yung mga taga Bacoor, Dasmariñas, Imus, Rosario, at mga kaibigan natin at kapatiran sa Parañaque, dyan po sa Fourth Estate, Remanville at BF Homes. Meron din po tayong mga kapatiran, binabati natin yung mga nasa Makati, Ortigas, Pasig, yung po mga nasa Laguna, sa South Plains po at Platero, Binyan, ay ating pong binabati, yung po mga nasa Quezon City, Manila at sa lahat na po nakasama natin sa ating Partisan Prayer FB live stream. Ito pong ating ika-34 na pagkakataon na magkasama-sama para sa ating Partisan Prayer. At nagpupuri po tayo sa Panginoon. Halos mahigit na pong 8 buwan tayo na may ganitong gawain. At kahit po tayo magkakalayo sa physical na pagkakataon, tayo naman po ay magkakalapit sa ating puso at diwa ng panalangin. Kahit kayo po ay nandyan sa inyong mga tahanan. Kaya tinatawagan ko na po kayo, mga kapatiran, mga regular nating mga kasama sa gawain ito. Pumili na po kayo ng inyong lugar na tahimik sa inyong tahanan at mag-focus tayo sa kabutihan ng Panginoon at sa ginagawa niya sa ating mga buhay. Ang ating pong Partisan Prayer ay kinapalulooban ng ating mga praises to God, devotion, prayer for the pandemic, at ngayon nga po sasama natin ang prayer for the typhoon, at rehabilitation po ng mga nasalanta ng bagyo at prayer for your prayer request. Purihin po ang Panginoon at kasama na po natin ngayong hapon ang Ate Miri. Sabi niya, good afternoon everyone. At makasama na rin po natin si Maki Marasigan. Sabi niya, good afternoon po. God bless us all. Ang kapatid na Marilyn Quiñones, ang sabi po niya ay magandang hapon po sa inyong lahat, Pastor Robert at Brother Jojo at mga kapatid sa pananampalataya. Si Jovi Escanyan, sabi niya, good afternoon po. Ang Nanay Leonie Palomar, nasa Silang Cavite pa po, ay nanonood at nakikisama sa atin. Sabi niya, good afternoon po sa lahat ng nanonood. Ang kapatid na Maria Irma Aquino, sabi niya, blessed afternoon everyone. Praise the Lord po sa lahat ng mga kapatid natin na kasama ngayon. Tinatawagan ko na pa po ang iba pa na mag-join na sa atin sa diwa ng panalangin na ito. Nagpapatuloy po tayo sa ating pagbabati ng ating mga frontliners at sinasama na po natin sa mga binabati nating frontliners ang mga rescuers sa iba't ibang lugar nanggaling pa po sa Coast Guard, sa AFP, sa mga private sector, sa Red Cross,
na tumulong po sa mga nasalanta ng bagyong itong nakaraan. At binabati po natin ngayon ang atin pong Senior Pastor Jonathan Paradlas kasama ang kanyang may bahay si Ate Marie, ang Pastor Buboy Espino, kapatid si Ate Millie, at ang ating pong mga area shepherds, Pastor Eddie Lucas, Pastor George Concepcion ng Muntinlupa, Ate Presi Alcantara sa Binyan at sa iba pang lugar, si Ate Chona Taha sa Kupang Muntinlupa at si Ate Carol Abelga sa lugar ng Las Piñas, Cavite at Parañaque. Binabati rin po natin ang ating mga pastor sa deaf community, sa panguna po ni Pastora Brenda Jojo Mahinan at Pastor Raymond Mahinan. At kasama nila sa deaf ministry, community ministry ay ang ating pong Pastor Bong Taha, Pastor Rick Bermeo at kapatid na Chona Taha. Hatid ko rin po sa inyo ang pagbati ng ating pong mga Board of Trustees, sa panguna po ni Tita Cathy Albaro, Fiscal Ferdy Palafox, Engineer Bong Laurel, Kuya Butch Escobar, Ate Joy Manjola, Kuya Celso Garcia at Mami Rax Escobar. Kasama na rin po natin sa ating gawain ang kapatid na Ekong Gonzaga. Sabi niya, good afternoon po. At ganoon po si Ate Nilda Alinio. Sabi niya, good afternoon everyone. Sa ating pong mga praises, sabi patuloy po tayo nagpupuri sa Panginoon na kahit na ito na po ang 248 days natin po ng lockdown, ay nagpapatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon at hindi po tayo napigilan upang patuloy na mag-reach out sa kapatiran at sa iba't ibang panig ng mundo para ipahayag ang salita ng Panginoon at ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. Salamat po at nagpapatuloy tayo sa ating mga gawain tulad po ngayong araw, ang Partners in Prayer. Bukas po ay ang ating Zoom prayer meeting, ang Devotion and Prayer tuwing Webes, ang Children's Hour tuwing Biyernes, ang Bible Study at Music from the Heart tuwing Sabado, at ang ating pong worship service, Sunday School at Deaf Community Worship tuwing Linggo po. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa inyong patuloy na pag-aalay ng inyong tithes and offerings upang ang ating pong gawain sa simbahan ay masuportahan. Ang inyo pong mga sacrifice of praise and thanksgiving ay amin pong ina-appreciate. Kapartner po namin kayo sa gawain ng Panginoon. Nawa ay patuloy niyong madanasan ang pagkapala ng Panginoon dahil po sa inyong katapatan sa Kanya. Praises po mula kay sa aking anak, Maruco Sare, nagpapasalamat po siya dahil ang kanya pong kaibigan, yung father ng kanyang kaibigan, kaklase ng high school, si Mr. Faustino Salvania, na nag-undergo po ng surgery sa colon cancer, ay nailipat na po mula sa isang ospital patungo po sa ospital ng Muntinlupa. At siya po ay nagpapagaling na. Patuloy na praises po mula kila Kuya Riget at Ate Brenda na para sa Celebrate Recovery na ginagawa sa Silvercrest. At meron na po silang 5 step studies na ginaganap sa buong linggo. Praises din po sa pagtugon na maipagawa ang nasirang bubong ng mga kapatid na Pating at SP Elbo. Salamat po sa mabuting puso na donor na magpapagawa nito. At in 2 weeks time, sa biyaya ng Panginoon, ito po ay ating maumpisahan. Praises din po at nakaraos na po ang operasyon ni Micaela Malikay, isa po nating member sa Kupang, at siya po ngayon ay nasa bahay na at kasalukuyang nagpapagaling. Ito po mula sa lungsod ng Muntinlupa, nagpapasalamat po ang pastoral team ng buong Muntinlupa, mga kapastoran dito sa pagtugon sa pananalangin dahil po ang mga kaso ng COVID sa Muntinlupa ay bumaba na at ang sabi nga po ay we're flattening the curve. Ngayon po ay 52 cases na lang po ang meron sa Muntinlupa. Salamat din po at praises mula po sa kapatid na Irma Manubay sa pagkapagaling sa kanyang kapatid na si Mark Jason.
Yan, at sa ating pong pagpatuloy ay tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa patuloy po na recoveries na ating pong nararanasan mula sa ating laban sa COVID-19. Meron na pong 374,366 na recoveries tayo sa araw na ito. At nagpapasalamat tayo sapagkat patuloy na pagpasikap ng ating pamahalaan na mapaglabanan ang pandemyang ito. Magpatuloy tayo sa ating gawain. Bilang paghahanda po sa ating opening prayer, tayo po ay umawit at pangunahan po tayo ni kapatid na Joanne sa isa nating membro mula sa housing para po sa pag-awit ng Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Amen. Amen. At mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ano man po ang trahedya o pinsala ang ating naranasan, ang kabutihan po ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal ay hindi po nagmamaliw at kumukupas. Nagkakaroon po tayo ng mahinang internet, kaya po paminsan-minsan ay hindi ako live. Picture ko lamang ang nakikita ninyo. Pero po sa diwa ng pananalangin ay sama-sama tayo at tayo ay nagkakaisa. Tayo po saglit na magdasal at ialay natin ang pagkakataong ito sa
Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy naming inaalay ang aming pong mga buhay sa inyo at kinukuha namin ang pagkakataong ito upang saglit na manahimik at mag-focus ng aming atensyon sa iyo at sa diksikan ng iyong kalooban at ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat at may pagkakataong kami bilang mga magkakapatid, saan man dako kami naroroon ngayon, ay pag-isahin ang aming mga puso't damdamin upang dumulog sa iyo, magpuri, magpasalamat, mag-alay ng aming mga buhay, mag-aral ng iyong salita, at taas sa iyo ang mga prayer request namin sa lahat ng aming karanasan sa mga nakalipas na araw, lalo higit ang aming karanasan sa mga bagyo, sa pandemyang ito at sa pang-araw-araw naming mga hamon sa buhay na dinaranas. Salamat at pinagindapat mo kami na lumapit sa iyo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tunay, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ang manguna sa amin upang makapanalangin kami ng mahusay at makating sa iyo ang lahat ng aming hinaing. At alam namin na kami tutugunin mo. Saan mang dako naroon ang aming mga kapatid na kasama ngayon, inyo silang samahan at padumayan, ipadama mo sa kanila ang iyong presensya at maging pagpapala sa bawat isa ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kasama na po natin si Ryan Soyan, good day, sabi niya. Ganun din po si Carmen Iliot, she's watching. At si Pamela Karaan, she's also watching. Nadako na po tayo sa ating devotion sa hapong ito. Hindi po lingid sa atin sa mga nakaraang araw ay nakaranas po tayo ng maraming bagyo, hindi lamang po isa. Nagmula po sa bagyong Pipito, sunod-sunod po dumating ang iba pa. Tulad po ng sinasabi ko kanina, ay sunod-sunod po ang bagyong dumating sa atin. Nagsimula po kay Pipito, dumating po si Quinta, Rolis, Yoni, Tonyo, at itong kumuli ay si Ulysses. At ang sabi nga po, para pong walang social distancing itong mga bagyo. Dahil sunod-sunod, dikit-dikit. At napakalaki po ng pinsala na idinulot nila. Tinataya nga po na ito ay nasa 10 bilyong piso. Sa Bicol Region, sa Metro Manila, particular po ang Marikina, ang Rizal Provinces po, ang Cagayan, ang Region 2, Cagayan at Isabela, kasama na po ang Central Luzon, Bulacan, Pampanga, ay lubos pong napinsala ng bagyo. Lubog ang mga bahay at maraming kabuhayan na naman po ang nasira at meron pa nga pong mga buhay na nawala. Sa mga itong pangyayari na dumadaan tayo sa pagsubok, ano po ang dapat nating maging damdamin? Siyempre po, nakakaranas po tayo ng panlupaypay, kalungkutan, pagtangis, at dumarating nga po tayo sa kawalang pag-asa. Subalit meron pong isang tao sa Lumang Tipan ang kinakitaan natin ng pag-asa sa kabila ng maraming trahedya na kanya pong naranasan. Ito po ay walang ibang tinutukoy ko po sa Lumang Tipan, ang dakilang lalaki na si Job. Siya po ang modelo natin sa tagumpay sa kabila ng talamak na pagsubok. Alam po natin na sunod-sunod na dumating sa kanya ang trahedya. Sa kanya pong istorya, sa chapters 1 and 2 ng kanyang aklat na Job, inilihad po una ang pagkalipol ng kanyang ari-arian sa chapters 1 verses 12 to 15. Pagkatapos po, pagkasunog ng kanyang mga hayop sa verses 16 to 17. Tapos po, pagkamatay ng kanyang mga anak sa verses 18 to 19. Tapos po, sa chapter 2, pagkawala po ng kanyang kalusugan, chapter 2, verses 7 to 5. At sa ikalima pong pagkakataon na trahedya ay yung pong pagtalikod ng kanyang asawa na sa inaasahan niyang tutulong sa kanya, ito pang kanyang asawa ang nagtalikod sa kanya. Sa lahat po ng trahedyang ito na parang bagyong dumating sa Pilipinas na sunod-sunod, ano po ang kanyang naging kapahayagan? Ang sabi po niya sa Job chapter 1 verse 21, "Naked I came from a mother's womb, and naked I will depart.
The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ako ay walang dala na lumabas sa sinapupunan ng aking ina at ako rin ay walang dalang umalis. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Mula po sa mga talatang ito, 30 bagay ang nakita ko na naging magandang damdamin ng patriarkang si Job tungkol po sa trahedyang dumating sa kanyang mga buhay. Na alam ko po na magigirin pong pagpapala sa atin na ito rin po nawa itaglayin natin sa ating mga puso. Sa panahon po ng trahedya, ang una pong ginawa ni Job ay meron po siyang ginawang personal na kapakumbabaan. Ika nga absolute humility. Ang sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Nasabi niya sa kanyang buhay, wala siyang maipagmamalaki. Dahil ipinanganak naman siya na walang dala at mamamatay din na walang dala. Sa panahon po ng trahedya, nalalaman natin ang kawalang halaga ng mga material na bagay, kapangyarihan at estado sa buhay. Sa araw po ng trahedya, lahat ay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Walang maipagmamalaki ang sinuman. Ika nga ang tragedy, ay ang sabi, tragedy is the great equalizer. Alam po ninyo, ang nais ng Diyos sa ating lahat ay kapakumbabaan. Huwag nating ipagmalaki ang anumang bagay na meron tayo. Magagarang sasakyan, magagandang tahanan, gamit, o ano pa man, o maging yung ating estado sa buhay. Ang gusto ng Panginoon, anuman po ang ating marating, tayo po ay mapagpakumbaba. Sapagkat ang mga bagay-bagay sa ating buhay ay hindi po permanente. Tulad po ng mga gamit na nasalanta ng bagyo, magagarang sasakyan na makita na lang natin ay palutang-lutang sa baha. Mga gamit na mamahali na nalunos na lamang ng tubig na rumaragasa. Kaya po hindi natin ipagmamalaki yan. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Ayaw po niya ng nagmamalaki. Sabi po sa James 4:6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Nawa po ang bawat isa ay matutong magpakumbaba sa Panginoon dahil siya naman talaga po ang pinagmulan ng lahat. Magmalaki po tayo tungkol sa Diyos. I will boast in the Lord, ang sabi po ni Apostol Pablo. At hindi po sa mga mararangyang bagay. Pangalawa pong nakita ko dito ay ang complete surrender, yung buo pong pag-aalay ng buhay ni Job sa Panginoon. Sabi niya, the Lord gave and the Lord has taken away. Sa panahon po ng trahedya, isinuko po ni Job ang kanyang buhay. Pagsuko sa kagustuhan ng Panginoon. Sa trahedyang dumarating, tayo sa pagkakataon na walang-wala, tayong magawa, we are helpless, hindi sapat ang lakas, ang impluwensya, kayamanan at tapang para tulungan ang ating mga sarili. Sa trahedya, para tayong mga sanggol na aasa lamang sa iba para tayo ay mabuhay. Sa panahong ito na nasalantarang bagyo, sa mga nakaraang araw, umasa sa tulong ng pamahalaan at private sector ang maraming tao. So they were all helpless. Ang inasahan lang nila ay tulong mula sa pamahalaan at sa ibang mga tao. Alam po niyo, sa panahon na tayo ay helpless, wala po tayong maaring gawin kundi magtiwala sa Panginoon. Sapagkat sa Kanya lang po tayo makakaranas ng pag-asa. Siya po ang makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng ating pong mga pangailangan. Ang sabi po sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ang lagi pong imbitasyon sa atin ng Panginoon, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. So, complete surrender po. Wala na tayong magagawa eh. Atin na lamang pong ialay ang ating mga sarili sa Panginoon.
At ang huli ko pong nakita sa panahon nito na si Job ay nakakaranas ng mga dagok sa buhay, hindi lamang po siya nagpakumbaba, hindi lamang po siya nag-ali ng kanyang buhay o complete surrender. Gumawa po siya rin ng tinatawag kong perfect praise, sapat na pagsamba. Ang sabi niya sa huling bahagi ng talata, "May the name of the Lord be praised." Sa kalagitnaan ng trahedya, ang pinakamataas na pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos ay ang pagsamba sa Kanya. Ang sumigaw ng papuri sa kadyusan ng Diyos. Alam po niyo sa trahedya, ang dali pong sumbatan ng Diyos, di po ba? Sabihin natin, "Oh, bakit nangyari sa akin ito? Kala ko ba binigay mo na sa akin itong mga yaman ito, ba't kinuha mo pa?" Pero alam po ninyo, napakaganda ng attitude ni Job. Hindi niya sinisi ang Diyos, hindi siya nagtanong ng why, kundi siya po ay nagpuri sa Panginoon. Praise in the midst of trial is a perfect praise. This expresses our trust in God who is in control of everything. The God who promises to make all things work together for our good because He knows that we love Him and that we are called for a purpose. Ang lahat po ng trahedya ng ating pong buhay, malawakan man, personal man, bagyo man yan, o lindol, o sunog, o pagkakasakit, ay meron pong dahilan. Kumikilos po ang Panginoon para po sa ating kabutihan. Hindi man natin alam at hindi maintindihan ang lahat ng pangit na pangyayari sa ating buhay, alam natin na ang Diyos ay may plano sa atin. Sabi po niya sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." Tunay po na sa Diyos, meron po tayong pag-asa sa kinabukasan sa kabila po ng mga trahedya. Hindi po permanente ang mga masasakit na bagay na ating naranasan. Ito po'y pansamantala lamang upang tayo ay makaranas ng kabutihan ng Panginoon at pagbabago ng ating mga buhay. Napakaganda po itong tula na sinulat ni Solomon sa Ecclesiastes 3 verses 1 to 10. Ang sabi po niya, "There's a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to scatter stones and a time to gather them. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to keep and a time to throw away. A time to tear and a time to mend. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain from their toil?" Verse 10, sabi niya, "I have seen the burden God has laid on the human race, and He has made everything beautiful in its time." Ano man po ang ating trahedya sa buhay, ano man po ang ating mararanasan, bagyo mang sunod-sunod na dumating sa atin, ang sabi ng Panginoon, He can make all things beautiful in His time. Sa katapos-tapusan po, gagawin ng Diyos ang lahat na maganda ang bagay sa kanyang panahon. Hindi man po binago ng Diyos ang mga bagay sa ating buhay, pinaganda naman ng Diyos ang ating mga puso. Binago niya ang ating mga pananaw. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay. Nawa ay napagpala tayo sa gawain natin ngayong hapon. Ngayon po ay magpatuloy tayo. Kasama na po natin sa panahong ito ang iba pa nating mga kaibigan. Tulad po ni Pastor Eddie Lucas, request po siya ng successful operation para sa kanyang anak na si Edward. Mamaya po isasama po natin yan sa ating pananalangin. Tayo po mananalangin para sa ating pandemya. Meron po tayong 5 bagay na pinapanalangin, di ba po? Ang ating Pangulong Duterte,
ang ating po mga people in charge tulad po ng mga LGUs, governors, mayors, barangay captains, at yung pong interagency task force, ating pong pinapanalangin ng ating mga personnel, frontliners, health workers, security force, at mga essential workers. Pinapanalangin po natin ang mga pasyente, mga apektado ng COVID-19, kasama na po dyan, meron na po tayong 394,000 na confirmed cases. At ang atin pong active cases nasa 27,000. Ang recoveries po natin ay 374,366 at ang death naman ay nasa 7,839. People of the Philippines po, panalangin natin ang ating pong iba't ibang sektor at lalo na po ang ating pag-ahon sa ating pong ekonomiya. At makakasama po natin ngayong hapon ang Pastor Raymond Mahinan ng ating pong isa sa ating mga pastor sa ating Deaf Community Ministry. So Pastor Raymond, magandang hapon sa iyo. Nawa ay pangunahan mo kami sa pananalangin ngayong hapon at i-interpret po yan ng ating masipag na kapatid na Jojo Mahinan. Magandang hapon po sa lahat. Very happy to see everyone. And as we offer our prayer requests, we know that God knows all of our situations. So let us pray. Lord, maraming salamat po sa hapon na ito, Lord God, na we can offer our hearts to you, Lord. Lord, alam namin na nagkasala kami and we confess to you our sins right now, Lord, asking for your forgiveness. Make us clean as we come into your presence, Lord God, and as you listen and respond to our prayer request, Lord. Lord, we cry out to you. Lord, alam mo kung ano ang nangyayari dito sa Pilipinas. Lord, alam mo kung ano ang nangyayari sa Luzon, Visayas, and Mindanao. And Lord, right now, we just cry out to you, Lord. Kailangan namin ng tulong mo. And Lord, we continue to pray for our President Duterte. Lord God, Lord, bigyan mo siya ng wisdom. Kung ano man yung kailangan niyang gawin, how to respond sa mga pangyayari dito sa Pilipinas right now, Lord. Lord, we pray that He will know the truth and He will know the truth by heart, Lord God. Lord, pinagdadasal din namin yung mga mayors. Lord, bigyan mo sila ng karunungan, Lord God. Lahat ng mayor dito sa Pilipinas, lahat ng local governments, Lord. Lord, panalangin namin na bigyan mo sila ng wisdom at ng puso na talagang ibigay yung pangangailangan ng mga tao, Lord God. Na suportahan ang pangangailangan ng mga tao, Lord. Lord, pinupuri ka namin ngayong hapon. And Lord, pinagdadasal din namin yung mga nagtatrabaho sa front lines, Lord God, lalo na mga doktor, mga nurses, Lord, na talagang lumalaban against COVID-19, Lord. We pray that we would continue to protect them. Ikaw, Lord, ang great doctor. You're the great physician, Lord. And Lord, we know that you would continue to give them wisdom sa lahat ng ginagawa nila, Lord. Sa lahat ng trabaho nila, Lord God. And Lord, ngayong hapon, pinagdadasal din namin lahat ng mga kapulisan, lahat ng nag-stabilize, nag-keep ng order and safety sa amin, Lord. Give them strength and protection. This afternoon, Lord, we also cry out na pangalagaan mo yung mga taong nag-experience ng problema in this pandemic, Lord God. Lord, we pray that you would continue to support them as well. Lord, we continue to pray for the businesses. We would continue to support them as well so that they would strive and grow, Lord God. Lord, this afternoon, we just cry out to you and we pray na tulungan mo kami, Lord, makaahon from this situation, Lord God. Lord, alam namin na sasagot ka sa mga prayer requests namin kasi alam namin na alam mo ang sitwasyon ng buong Pilipinas, Lord. So Lord, we praise you. We give you thanks, Jesus. Lord, maraming salamat. Lord, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen at amen. Amen. At magpapatuloy tayo sa pananalangin. Ngayon po ay dadako naman tayo sa pananalangin natin para sa mga nasalanta ng bagyo. Ipanalangin po natin ang ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo sa Bicol Region, sa Batangas, Central Luzon, Metro Manila, particularly sa Marikina, sa Rizal Provinces, Montalban, at iba pa, sa Region 2, Cagayan at ang Isabela.
Nawa po ay mapabilis ang rescue at relief operation. Ipanalangin natin ang particular sa Cagayan ng ating pong satellite church doon na pinangungunahan ni Pastor Henry Corpus. Lumubog po ang kanilang lugar at mayroon pong 182 families na miyembro at outreach ng ating simbahan doon. So ipanalangin po natin na sila ay makaligtas at matulungan din po natin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatiring miyembro sa Kupang na naapektuhan ng pagbaha. Nakalubog po ang mga bahay ng ilan po nating mga kapatiran doon, sila Joby Iscanyan, Mario Malinaw, Nico Decembrana, Clarice Moises, John Ray Arevalo, Herminia Gutay, Mian Arevalo, Candelaria Cuyana, Marcia Peralta at Christopher Lopez, mga death po iyan, at ang pamilya ng kapatid na Chona Taha. Ating ipanalangin na sila po ay hindi na mapahamak, wala pong epekto ng leptospirosis o mga sakit sa balat ang kanila pong maranasan. Ipanalangin din po natin na sa kaligitnaan po ng mga trahedyang ito, ang ating mga sarili kung papaano po tayo makatulong po sa kanila. Nawa po ang bawat isa ay makabahagi sa pagtulong sa kanila sa anumang paraan. Sa ating pong pagpatuloy, ang prayer po natin sa selected family natin ngayong week na to, focus family natin, panalangin po natin ang Graciela Caballo family, Jereline Camad at Freddy Canolang. Ating idalangin ang patuloy na patnubay sa kanilang Panginoon, kalaguan sa pananampalataya, at patuloy na pagsuporta sa lahat ng kanilang pangailangan. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid na may karamdaman, nagpapagamot, sila man ay nasa ospital o nasa bahay. Ang Mami Rax Escobar, Kuya Ray Ruiz, Tita Cathy Alvaro, Tita Vanji Del Mundo, Josie Ayo, Asiya Kapili, Kat Bailon, Ria Kairos, Dayan Aquino, Ramon Batino, Jerry Obial, Gina Rivera, Miram Romualdo, Remir Romualdo. At ang ating mga kamaibigan na sina Monching Villaluz, Gigi Tuason, Mateo Lee, Lorenzo Kim, Cheryl Leal, Inang Dosha Season, Connie Bailon at Gina Covarrubias. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners na binanggit kanina. Sila ay patnubayan ng Panginoon sa kanilang patuloy na paglilingkod sa mga tao at sa ating bayan. Panalangin natin ang bawat pamilya ng AICA ay maligtas sa COVID-19. Nawa po ay magkaroon na tayo ng bakuna para dito at tayo ay makabalik na sa ating normal na buhay. Panalangin natin ang matatag na hanap buhay para sa lahat, patuloy na employment at magandang kalagayan ng mga negosyo. Alalahanin natin ang mga negosyante at may hanap buhay ng ating pong simbahan, ang CLG Shalom Builders, sina Kuya Celso at Ate Ana. Pagpalain ng Diyos ang kanilang construction company. Ang Star 8 E-Transport at Minds at Work, nila Kuya Bong at Ate Alter. Ang Esco Gas Mart sa Shell SLEX. Ang Aluminum Supplies and Hardware nina Kuya Manny at Ate Greta Garcia at na Kuya Orly at Ate Lilian Garcia. Panalangin natin ang Fahotagana Farm sa Batangas. Ang Laguna South Foods Products nina Ate Gian Balaw. Ang Safe Space PH nina kapatid na Rosie at Julian Laurel. Ipanalangin natin ang patuloy na maibenta yung pong 20,000 na washable face mask, neoprene ng kapatid na Irene Mansenon. Panalangin natin ang patuloy na paglagong espiritual ng bawat miyembro ng pamilya ng AICA na nawa sa kalagitnaan ng pandemyang ito, ang bawat isa ay magkaroon ng pagpupursigi na lumago sa pananampalataya. Ipanalangin natin si Ate Nilda Alinio sa kanyang acid reflux.
Ipanalangin natin si Ate Risa Batoon, nakakaranas siya ng sakit sa katawan. Pagdasal natin ang kanyang paggaling. Ipanalangin natin ang pamilya ng aking kaibigang Jing at Ate Cynthia Cervantes. Nawa ang patnubay ng Panginoon ay sumakanila, makaiwas sila sa anumang gawa ng kaaway. Gabayan ang bawat anak nila, si Carlo at Eileen, PG at Christine, Tonton at Rafi, at mga apo na sila Millie, Marga at Joaquin. Ipanalangin natin maging ang kanila pong ina na si Nanay Tina. Nawa ang patnubay ng Panginoon ay sumakanila at lagi silang maligtas sa anumang kapahamakan at gawa ng kaaway. Patuloy nating ipanalangin ang request ni Kuya Jun Escobar para sa kanyang brother and sister-in-law, sila June at Grace Abad, na nagkaroon po ng pagkakasakit sa kasalukuyan. Mula kay Ate Brenda, patuloy nating ipanalangin ang kanyang kaibigan si Gina Covarrubias na namatayan ng asawa. Siya ay aliwin ng Panginoon. At patuloy siya na makaranas ng pagkapala ng ating Panginoon. Panalangin natin si Christina Cubacob na patuloy na nagtatrabaho sa SLEX Toll Plaza sa Carmona. Ang kanyang gabi-gabing paglalakbay pa uwi ay ingatan siya ng Panginoon. Mula kay kapatid na Joan Acosta, request po para sa kanyang tsuhin, si Almerino Gualberto na napako po ang paa at makaiwas po sa tetanus. Patuloy pong kagalingan para po kay kapatid na Joyce na Ason. Patuloy po natin ipanalangin ang prayer request ni Ate Millie Espino para po kay Ate Gigi na patuloy siyang pagalingin ng Panginoon sa kanyang sakit na cancer. Ipanalangin natin patuloy ang Elbo family ng provision sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan at ang pagpapagawa nila ng kanilang bubong. Pahabol na prayer request para po kay Mami Rax Escobar ay maging epektibo sa kanyang pagpapagaling at magkaroon siya ng magandang paghinga at mahimbing na tulog. Kalakasan para sa kanyang 4 na araw na pagdialysis tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado. Nawa ay gumaling ding mabilis ang kanyang sugat at patuloy natin panalangin ang pamilya ni Imelda Maesa na nasa Saipan. Nawa po ang kanilang mga papeles ay maayos. Ipanalangin natin ang prayer request ni kapatid na Ekong para sa kanyang mama Carol na makauwi na sa Pilipinas at masundo siya para sila ay magkasama na sa Australia. Si Ekong ay mabigyan ng Australian visa. Ipanalangin din natin ang paboritong kumpanya ni Ekong, ang G3 Athletic Apparel, na patuloy na umunlad sa kanila pong negosyo. Patuloy nating ipanalangin ang prayer request ni Ate Nol Lee para sa kanyang kuya Mateo. Patuloy na kagaling at recovery matapos po ang kidney operation. At mula po kay Doc Rosmin Balbido, prayers po para sa kanyang kapatid na si Sheila Diwa mula po sa ovarian cancer. At gayon din po sa kanyang pisa na si Ayon Rivera. Patuloy po nating ipanalangin ang aming pong prayer request sa inyo para po sa aking ama, si Agustin Cosare, na meron pong chronic obstructive pulmonary disease. Nawa po ay gumaling siya sa lalong madaling panahon at maging ang aking kapatid na si Dr. Mimi sa kanya pong nararamdamang anxiety attack. Dalangin natin ang pamilya ng ni Rodolfo David. Patuloy natin panalangin ang ating deaf community, patuloy provision sa kanila ng Panginoon at kagalingan po para kay Peter Ferrer, Elaine Pineda at maging kay kapatid na Grace Tianga. Panalangin natin si Carissa Ferrer sa kanyang nararamdamang asma, nawa po ay makontrol na ito at gumaling siya. Wala po kay kapatid na Juby Collado, panalangin natin ang kanyang kaibigan si Pete Laboy
mula po sa lung cancer. Patuloy ring ipanalangin ang kahilingan ni Kuya Henry D. Vinegracia para kay Ate Beth na patuloy na nagalingan sa kaliwa niyang kamay. Ipanalangin din natin si Nanay Olive Makatangay, mother ni Ate Beth D. Vinegracia na ngayon po ay may karamdaman. At mula po kay Pastor Raymond Mahinan, ipanalangin po natin si Nanay Rosario Mahinan mula po sa kanyang karamdaman. At mula po sa kahilingan ni Ate Bing Marador, ipanalangin po natin ang kalusugan ni Ate Janet Naboa. Tuloy po natin isama si Kuya Ray Ruiz na tuwing Martes at Biyernes mayroong dialysis session. Patuloy po natin ang panalangin ng kanyang buong pamilya sa patuloy na probisyon ng Panginoon sa kanilang mga pangailangan. Panalangin po natin ang kapatid ni Kuya Ray Ruiz, si Mimilin Ruiz Beset, na isa pong nurse sa Canada, na pagalingin na po mula sa kanyang sakit na COVID-19. Ipanalangin po natin ang kapatid na Leslie Grace Corpus, anak ni Pastor Henry Corpus ng ating Lasam Satellite. Nag-positive po siya sa COVID-19 test. Purihin po ang Panginoon ng sa patnubay niya sa panganak ni Girlie Buaños, isa pong babaeng malusog na bata, si Micah Venice, ang ibinigay ng Panginoon sa kanila kagabi. At nawa ay ipanalangin ang kalakasan para kay Girlie at mabuting kalagayan ng bata. Patuloy natin ipanalangin si kapatid na Remiro Mualdo na nakakaranas ng vertigo at persistent pressure. Isama natin ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak, si Ardos at Artes, na sila ay matapos sa pag-aaral. Ipanalangin natin ang sister-in-law ni Ate Eunice Tunjala, si Mary Vic Baflor, na meron pong stage 3 breast cancer. Patuloy natin ipanalangin ang celebrity recovery nila Kuya Ricky at Ate Brenda sa mga taga Silvercrest. Panalangin natin patuloy si kapatid na Olive Binasa na nagkaroon po ng stroke, naway patuloy niyang madama ang kagalingan ng Panginoon. Patuloy natin ipanalangin ang Philippine Bible Society Ministry ng kanila pong translation, production, distribution, ay maging mahusay at sila po ay maging financially sound. Ipanalangin natin po ang mga vulnerable sector ng ating mamamayan sa COVID-19, yung pong age 15 pababa at magi po yung age 65 pataas. Ipanalangin po natin ang ating mga satellite pastors, Pastor Henry Corpus sa Lasam Cagayan, Pastor Jimboy Bacolong sa Loon Bohol, at kayo din po ating mga missionaries, sila Darwin Mina ng Cambodia at Arian Redondo nasa Thailand, na sila ay patuloy na patnubayan ng Panginoon sa kanilang paglilingkod sa Diyos, na sa kahit kalagitnaan ng pandemya at limitado ang pagkilos, ay sila ay magamit ng Diyos sa paghahayag ng salita. At ang kanilang pong pangailangan ay matugunan ng Panginoon para sa kanilang pamilya. Patuloy natin ipanalangin ang mga kaibigan ko na meron pong business, maging masigla ang kanila pong mga hanap buhay at negosyo, ang DL Cervantes Construction Corporation, Presnedis Slaughterhouse, Jojo Jose Print House, Melody Benitez Mang Nick's Chicken Roaster. Tuloy nating ipanalangin ang ating simbahan sa patuloy niyang kalagayan, ang ating pong gawain ay nasa online. Patuloy nating panalangin ang ating mga board members sa kanila pong panguna sa ating simbahan. Panalangin po natin ang ating mga manggagawa, simula po sa ating mga pastor, Pastor Jonathan Patadlas, Pastor Buboy Espino, ang inyong lingkod, Pastor Robert, ang ating pong Deaf Ministry Pastors, Pastor Brenda, Pastor Rick, Pastor Raymond Mahinan, Pastor Bong Taha, Jojo Mahinan, ating pong mga area shepherds, Presi Alcantara, Chona Taha, Pastor George Concepcion, Pastor Eddie Lucas, Ate Carol Abegas,
ang ating pong children's ministry workers sa pangunguna po ni Teacher Gina Rivera, kasama po si Sarah at Charmaine at 3D Espino. Ang ating pong media team, Maiko, Jojo Mahinan, Mikey Bolaños, sa patuloy nilang paghahanda ng ating mga online streaming. Sama na rin po din sa ating panalangin ang ating admin staff sa pangunguna po ni Kuya Henry Vinagracia, Ate Carol Abelgas, Tatay Johnny, Bong at Chonataha. Ingatan naman ang bawat isa sa pandemya ito at patuloy pa rin magamit sa paglilingkod sa Kanya sa iba't ibang kaparaanan. Panalangin natin ang prayer request ni Pastor Eddie, ang operasyon sa kidney stone ng kanyang anak na si Edward. Praise God sa lahat ng prayer request na iyan. Ay patuloy tayong magtiwala sa Diyos na ito ay kanyang tutugunin. Dumako tayo sa pagbati natin sa ating mga may birthday at wedding anniversary. Nung pong Lunes, kahapon ay birthday Edison Jimeno at ni Imelda Manalili. Ngayon pong araw, birthday ni Pastor Eddie Lucas at Mark Balala. Sa Miyerkules po, bukas ay birthday ng kapatid na Gabriel Jose o Gino Menjola. Kasabay na si Juan Miguel Torres, JM Torres, at si Christina Charlene or Krisha Salome. Birthday din po ni Nanay o ni Ate Nilda Alinio. At sa November 19 ay birthday ni Jerry Valente. At sa Sabado ay birthday ni Paulo Miguel Abelgas. Salamat sa kanilang mga kaarawan. At wedding anniversary po ni na Manuel Ferdinand at Maria Regina Rivera, si Noel at si Teacher Gina Rivera. Tayo po saglit na manalangin para sa kanila. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming po salamat sa mga kapatid naming ito na diwang ng kanilang kaarawan at wedding anniversary. Dalangin namin ang patnuwi mo sa kanilang mga buhay, patuloy na pagpapala, at pagtulong sa lahat ng kanilang ginagawa na ay matagpuan nila ang inyong katapatan sa lahat ng kanilang pangailangan. At naway patuloy siyang lumago sa kanilang pananampalataya, maglingkod sa iyo ng tapat, magpuri, magsimba, at makilahok sa mga gawain ng simbahan. Nawa ay gamitin mo silang dalawin ng pagkapala sa mga taong kanilang nakakasalamuha. Salamat sa kanilang mga buhay, patuloy mo silang patnubayan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At bilang paalala po ay ang ating pong Wednesday prayer meeting sa pangunguna po ng Pastor Jonathan ay tuwing Wednesday, 5 o'clock in the afternoon. At sa Webis naman po ay meron po tayong devotion and prayer. At pag Friday po, meron po tayong Children's Hour with Teacher Sarah and 3D Espino. At kapag po naman Sabado, meron po tayong Bible study at worshiping God from the heart. Ang ating pong Bible study ay pinamamagatang The Case for Christmas. Ang ating pong worshiping God from the heart ay kinatatampukan ng mga kapatid natin na may talento sa pag-awit, sa musika. At tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa kanilang mga buhay. At sa aking pong personal note ay aking pong ipag-aanyaya sa inyo ang gawain ng Pastor Buboy, Kapihan with Bully, Buboy and Millie, tuwing alas 8 po ng gabi ng Sabado. At syempre po, ang ating gawain tuwing linggo, meron po tayong worship service ng alas 9:30. At pagkatapos po nito ay ang ating Sunday School with Teacher Gina. At sa hapon naman po ay ang gawain ng ating deaf community, ang kanila pong worship service with FSL interpretation at ang kanila pong Zoom fellowship. Para po sa lahat, patuloy po tayong sunod sa
health protocol po tayo ng face mask, face shield. Kapag tayo po lagi lumalabas, laging maghugas ng kamay, mag-alcohol, at mag-exercise ng social distancing. At least po 1 meter sa ibang tao. At patuloy po tayong manalangin, kasama po natin ang pagbalot ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala na po akong nakitang mga comments ninyo sa atin, unless Pastor Buboy, meron kayong nakita dyan sa ibang watch party natin. Ayan. Sabi rito, makisama po sa panalangin ng aming mga kamag-anak at bayan sa Kalumpit, bugnayin sa lampas bewang na baha. Yun. Ating panalangin ang pamilya ng mga Pastor Buboy, mga Espino family sa Kalumpit, Bulacan. Naway patuloy silang ingatan ng Panginoon sa kalagitnaan po ng pagbaha sa kanilang lugar na hanggang bewang. At mula po kay Daniel Ibareta, please pray for me. Needs apply ng working even at the age of 55 na sana siya ay matanggap sa kanya at ang kanila pong pangailangan sa electrical at water bill at pagkain ay sila po ay masuporta na at hindi na po siya maboard sa kanila pong bahay. Matulungan siya ng Panginoon. At mula pa rin po kay Ekong, pray, yun din po ang kunting healing ng kanyang titaan. No? Sama po natin yan sa panalangin, ang mga panalangin po na ni-request ni Kuya Ekong. Meron pa po ba? Wala na akong nakita, so salamat po sa Panginoon sa mga prayer request na yan na binanggit. Sama-sama po nating nidulog sa Panginoon ang lahat ng iyan. Alam ko po na sabi ng Panginoon sa kanyang salita na kung may kayo ay may pagkakasundo sa mga panalangin, ito'y kanyang tutugunin. Magkasundo po tayong lahat ng mga panalangin ating binigkas ay tugunin ng Panginoon sa kanyang kapanahunan at sa kanyang kaparaanan. Tayo po ay magwakas na sa panalangin at sa benediction. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming pong salamat sa pagsama mo sa amin ngayong hapon. Sa namang pagkataon na kayo aming napuri, na palakas ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita, at sa mga dalangin na aming dinala po sa inyo, lalo na po, Panginoon, na may kaugnayan sa mga nasalitaan ng bagyo sa aming kagitnaan sa iba't ibang lugar. Patuloy mong tulungan na makaahon sa masamang kalagayan ng mga kaibigan namin ito, mga kaibigan, mga kasama namin sa pananampalataya at iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar. Nawa ang tulong ay dumagsa sa kanila at makahon sila. Iligtas mo sila sa tiyak na kapahamakan. Salamat din po sa mga nakasama namin sa panalangin ngayon, saan silang lugar naroon. Aking dalangin ang iyong lubos na pagkasi sa kanila, patnubay sa kanila, proteksyon sa lahat ng kanilang paglalakbay, at pagpala sa lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay. Nawa ang kanilang mga hanap buhay sa mga kasama ko ngayong hapon ay pagpalain ninyo. Tuman ay negosyo o kanila pong nagtatrabaho na mamasukan. Sa mga walang trabaho, Lord, bigyan mo po sila. Sa mga naalis sa trabaho, makatagpo sila ng bagong trabaho. Sa mga naghahanap buhay, maging matatag ang kanilang mga negosyo. Sa mga nag-aaral naming mga anak, online man o module, tulungan mo sila at samahan na sila ay patuloy na makatugon sa mga pangailangan ng eskwelahan at matapos nila ang kanilang kurso. Salamat, Panginoon, sa patuloy na tagumpay ng buhay espiritu na kami hindi magugupo ng anumang pagsubok dahil kasama mo kami, kasama namin kayo, hindi mo kami iwan o pababayaan man. Pagdain kayo ng pangingatan kayo, pagliwanagin ng Panginoon kanyang mukha sa inyo, mahabag sa inyo. Idingap nawa ng Panginoon ang kanyang kamay sa inyo, patuloy kayong bigyan ng kapayapaan, ngayon at pagkailan pa man, tandaan niyo kasama ng Diyos. Lagi kayo sa tagumpay. Marami pong salamat ang aming dalangin. Muli po, ito ang pagkakataon na tayo nakadulog sa Panginoon. Bilang ating pong parting words ay patuloy nating sinasabi na the real focus on the virus, but the Son of God who is mighty to save. Hindi po natin
bayan hangga't kasama natin ang Panginoon. Samantala lamang ang laya ng Diyos ay panghabang buhay. Muli, kasama ko po ang kapatid na Giorgio Mahinan para sa share natin, ang Pastor Buboy sa backstage. Ang Diyos po ang tanging tatanggap ng papuri, karangalan at parangal sa lahat ng ginawa natin sa hapong ito. He's always on the throne and He is in control. Keep safe, obey the authorities, stay healthy, stay at home. Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating pong pagwawakas, muli po nating aawitin at tutugtugin ang still, pagpapatunay na sa kabila po ng bagyong ating pagdadaanan, kasama rin ng Diyos, tayo ay makakabangong muli at gaganda ang ating buhay dahil pinangako niya, He makes all things beautiful in His time.
find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you, the God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are king of the I will be still, know you are God. When the thunders roll, oceans rise and say, I will soar with you. I will be still, know you